Na-mention mo kanina kuya na nagta-try ka na mag-triathlon, mag-running. Paano Mm. nag-umpisa yun kuya? Saan mo nahanap yung passion na yun na Yun na lang. Hindi, kasi siyempre dahil nga sa daming bundok ko na din naakyat, sa hindi na mabilang, siguro kung aanuhin ko, siguro mga nasa 60 na bundok na yata mahigit ang naakyat ko. So parang medyo na ano din ako, naumay, gano'n. may ka Yung nakakakit oo, kuya? naumay ako sa kakalakad naman. Ngayon nung umpisa yan sa Tarak, sa Mount Tarak, dun sa Maribeles, Bataan. Mhm. So, meron na kasi ako nakasama dun na trail runner, si Ma'am si Ma'am Ses. Ngayon, nung pagkadating namin ng summit ng Tarak, so pababa na kami, tumatakbo siya. Eh, ako naman engganyo rin akong sabayan siya. Sabi ko, takbo din ako, takbo. Tapos sabi niya sa'kin, "Alam mo may potential ka na maging trail runner." Kasi bihira sa mga ano, sabi kasi nung una sabi niya, "Nagte-trail run ka ba?" Sabi ko, "Hindi." "Hindi ka nagte-trail run pero nasabayan mo ko, ah." Sabi ko, "Hindi ako nagte-trail." Sabi niya, "May potential ka na mag-trail runner ka. Gusto mo i-try?" Gumanon siya sa'kin. Sabi ko, "Puwede rin naman." Sabi ko gano'n. Kasi natuwa naman ako dun sa ginawa ko, saka natuwa din ako sa sinabi niya na kaya ko pala mag-trail runner. So dun na, ano, nung pagbaba namin sa jump off, sabi nung isang inintroduce niya ako dun sa isang friend niya, si ano na yun, "Ay ito mag-aano 'to si ano, si Sir Ryan, oh, na, ang bilis tumakbo." Sabi niya, ang bilis, nasasabayan niya ako kasi ano siya, eh, Asia's trail runner champion siya, eh. So hindi ko siya kilala na gano'n pala siya. Dun ko lang nalaman na trail runner pala siya, tapos lumalaban na siya sa out of the ano, out of the Philippines ng mga Asia's League na mga ano. Siyempre na-proud din ako sa sarili ko na nasabayan ko pala na trail runner, tapos na ano, siya pa mismo nag-ano sa'kin na may potential ako sa gano'n. So natuwa ako, tapos yun, in-invite na ako nung ano, nung isang friend ko na sabi niya, ano, "Try mo mag-trail run." Sabi niyang gano'n. Trail run talaga ako nag-umpisa, sa bundok na tumatakbo. Hindi na yung lakad, hindi na yung hiking, running na. Oh, yun. Tapos pumunta kami sa Wawa, sa Montalban, dun kami nagpa-practice na dun kami nagte-training, yun. Ayun, nagustuhan ko siya. Ang sarap ng feeling. Tapos ni-register nila ako. Akala ko, mag-uumpisa lang ako sa mga 5 kilometers muna or 10 kilometers. Sinagad ako, bigla akong sinabak agad sa 32 kilometers. Uh, Sabi ko, "Bakit 32? 'Di kaya mo 'yan, kaya mo 'yan." Sabi niya, ano, eh, "Nasasabayan mo kami." Gano'n. Sa isip-isip ko sabi ko, eh, siyempre mayabang din ako ng konti. "Sige," sabi ko gano'n. Sabi ko, "Sige." Ayun nagsimula yung ano ko, unang-una ko sa Rizal Cross Country dun sa San Mateo, Rizal. Yun mhm. ang unang-una kong trail run. 32 kilometers natapos ko. Out of 200 pang 28 ako. Oh, 'di ba? Wow, wow. Oo, pang 28 ako out of 200 runner ng 32 kilometers category lang yun, 32 kilometers category. 200 na runner, pang 28 ako. O siyempre medyo mas lalong yumabang ako kasi dahil kaya ko pala 28, pang 28 ako sa daming mga magagaling din na mga runner dito sa ano, tapos first timer pa ako, 32 kilometer. Dun na nagsimula. Hanggang sa nag-try na ako ng road running, ayan, trail run saka road. Iba kasi yung sa trail, mas ano yun, mas intense yung ano ng training dun. I-compare mo sa road na ano lang, petiks-petiks lang. Mm. Kasi sa road puwede mo ang training mo jogging-jogging ka lang dito along NAIA, puwede na yan, eh. Sabak ka na sa mga running, sa trail run kasi hindi talaga, kailangan talagang may ano, yung endurance mo talaga dun, sa stamina mo, kailangan matindi. Paano yung preparation mo kapag sa mga ganyang takbuhan kuya? Kasi na ewan ko saan ko nabasa 'to at I think yung isa sa mga post mo na nagsabi na helpful talaga yung
advice ni Tito Buboy. So, para lang in context, si Tito Buboy, si Tito Francis, siya talaga yung tumatakbo even pa nasa abroad siya. So, Mm, yung nanghingi ka po ng advice kay Tito Buboy, ano yung mga mm. binigay niyang tips or advices Yun, para mapaganda yung performance mo? ang number one niyang inano sa'kin yung proper breathing talaga. Kasi yun ang hindi ko talaga pa ano, alam na gawin, yung proper breathing na sa ilong lang talaga umaano ng ano ta's ng hangin kumukuha ta's ilalabas mo siya sa bunganga talaga. Tapos isa sa mga ano niya sa'kin yun nga, yung sa sapatos, sa running shoes, kasi ang ano niya sa'kin dapat hindi ako eksakto sa size ko. Dapat may allowance na kahit 1 inch maluwag. Kasi yun ang isa sa mga nakakapatay pala ng kuko. Which is nangyari talaga sa'kin, namatayan talaga ako ng kuko sa ilang running ko. Eh, Kasi saktuhan lang yung sapatos na sinusuot ko, hindi pala dapat gano'n. Tapos before ka mag-shoes, kailangan lalagyan mo pala siya ng lubricant, yung ano mo, petroleum jelly, gano'n. Lalagyan mo siya ng ano, yung mga daliri mo para hindi siya ano, nag-aano yung talagang dry na ano. Tapos ang pinakaimportante na inano niya sa'kin, advice, yung 'pag before ako ano, kasi nirereklamo ko yung gilid ko minsan sumasakit. ako din Ang kuya, ano pa kapag mm, nagta-try akong mag-ganyan, kaya mm. hindi ako tumuloy kasi feeling ko lagi akong nagba-back spasm or dito sa Oo, gilid. yun muscle spasm yun na ano dito. Sabi ka, ang gawin mo tulad ngayon, may running ako mamaya, madaling araw. Let's go. Um, Mag-inom muna pala ako ng mainit na water, inom muna. Inom Talaga? talaga, water talaga. Kung 'pag kumain ako ng full sa gabi, tapos 'pag yung oras na ng running ko, mag-ano pala talaga dapat ako ng mainit na tubig para hindi daw minsan napapasukan daw ng lamig yung ano ng katawan. Kaya good luck sa'kin Hmm, mamaya kasi medyo masakit tagiliran ko ngayon dahil sa injury ko naman 'to sa gym. Kaya sana anto yung ano ko, bib ko, yung, eh, ano hmm, ano naman nangyari dito sa ano mo, tagiliran mo kuya, yung sa pag-squat ko gym? 'to, nag-squat ako, Ah, nagbuhat ako ng ano, 140 kilos yata that time. mhm, Tapos ano, nagsuot ako ng belt. mhm. 'Di ba may sinusuot dito na belt 'pag squat ka, tapos gano'n. Pagbaba ko, yung siguro hindi proper yung pagkalagay ko ng belt, umipit sa ribs ko yung ano ng belt. Kaya Ah, ang bigat pa nung bitbit ko sa likod. So, parang na-compress siya ng gano'n. Kaya ayun, yun yung injury ko ngayon. Dapat nga dadalhin ko 'to mamaya siguro sa mamayang hapon sa ospital kasi nga papa-check up ko nga 'to kasi sobrang masakit siya nung mga nakaraan. Ngayon hindi na siya masakit gaano. Kaya tingnan ko rin mamaya kung kakayanin ko makapag-running. Ay sayang, bayad na 'to. true. Ayan, nandito na yung racing kit ko. Triny mo naman ba Ayun. kuya na ano, na mag-dry run lang, mag-exercise, mag-jog kung ano yung pakiramdam dito sa tagiliran mo, kung kaya mo ba? Okey naman na ano, inano ko naman siya nung Hmm, Wednesday. Okey naman siya, hindi naman siya naaapektuhan. Kaso ano lang yun, kumbaga sa ano sinasabing takbong pogi lang yung mm, ginawa ko, eh. Malaman niyan mamaya sa mismong event. Kasi sa event ibang takbo na yung gagawin mo dun, ile-level up mo na uli yung takbo mo, eh. Kasi true. 'pag training lang petiks-petiks lang yung takbo mo, basta yung hindi ka lang talaga nakakaramdam ng hingal. Gano'n lang naman yung ano ko, yung target ko talaga sa ano, yung hindi ako makakaramdam talaga ng hingal, yung nasasanay yung baga ko talaga na sa pangmatagalan na takbo talaga, yun lang naman yun, eh. Pang-ilan mo na ng Kasi ano yan kuya? sa tuhod ko, kampante ako sa tuhod ko, Hmm, na matibay talaga. Pero yung sa breathing nga, dun ako nagproblema, kaya dun ako humingi din ng advice kay Kuya Buboy na yung breathing ko, dun ako madaling hingalin. Kaya ng katawan ko, hindi kaya ng baga ko. So, dun ako na ano, na dapat pala ganun, hindi mo daw dapat binubuka yung bibig mo 'pag nagra-running ka para daw yung hindi ka nauubusan agad daw ng hangin sa katawan. hmm, Tsaka 'wag daw akong isa pa yun sa mga advice niya pala yung 'wag daw akong mag-ano ng tubig talaga. Yung dampi lang, hindi yung talagang yung inom na ano, buong inom?
Kasi pag once na na-bloated, isa daw yun sa nagpapabagal talaga ng takbo mo pag nabo-bloated ka na. Kaya yun, siyempre may tendency na sasakit uli yung ano mo kasi bloated ka na, puno ka Mm. na ng tubig sa katawan, yun yung sasakit ng tenga. Nung ginawa ko yun, nung nag-run ako sa Lufthansa, anong date ba yun yung Lufthansa ko? Kalimutan ko. Na basta last 2 weeks ago lang yata yun, last 3 weeks ago pa. Ginawa ko yun. Nagawa ko. Ah, 15 kilometers, walang pahinga-pahinga, hindi ako nag-walking. Eh, Dire-diretso takbo, oh, 'di ba? Sabi ko, ang galing, nakaano ako. Oo. Nakuha ko siya ng gano'n. Sabi ko, galing nga. Sabi ko, effective pala siya talaga. pang ilan mo na yan, kuya? Pang ano ko na ba 'to? Pang pang-pito, Hmm. pang-pito. Natutuwa kasi ako sa kasi sa hiking, certificate. Oo, 'pag major high. Pero 'pag sa running kasi lahat ng running mo may medal ka, may certificate ka, eh. Oo. Kasi sa hiking, minor wala, major lang ang meron. Pero depende pa yan sa major, kung may nag-i-issue sila ng certificate talaga. Pero madalas wala. Hmm, Hmm. Gano'n yung ano ko. Yun yung target ko. Hindi ko gusto ko kasi may mga medal ako, may mga certificate ako. Tuwang-tuwa kasi ako sa mga ganyan. Kasi ang ganda rin naman kasi, kuya, parang yun yung ano mo, eh, trophy mo sa achievement mo Oo. pagha-hiking, sa Mm. pagra-running, parang yun Saka yung may ano talaga ako na sabi ko, sa edad ko na 60, 70, kailangan active pa rin yung katawan ko sa ganun. Yun ang ano ko talaga. kuya, alam mo ba ikaw yung isa sa mga ano, inspiration ko kasi sabihin natin sa unlike sa other people na nasa edad mo ngayon, alam mo yung parang sobrang unfit na nila, pero ikaw Mm. nasa 40 plus, 40, parang alam mo 44, ang magpo-44. ang ganda pa rin ang ganda ng katawan mo, parang kaya mo pang Mm. gawin yung mga bagay na kaya gawin ng mga bata, para bang Mm. nakaka-inspire gawin na, "Paano ba nagagawa ni Kuya Ryan 'to?" Oo. Kasi lalo Actually na ako, meron nga. kuya, lalo na ako, 'di ba, kung ikaw ano, sa tingin mo okey yung tuhod mo. Ako, before pa ako mapilayan sa tuhod, alam ko na talagang natatakot na ako sa tuhod ko, eh, kasi nararamdaman ko, eh. Kaya nung nangyari 'tong Oo. ACL, para bang Mm. naisip-isip ko, it's either sa pagkain, kailangan ko ng alagaan yung kinakain ko, or kailangan ko na mag-start Oo. mag-workout. Parang Mm. nandun na, eh, sa dalawa. Mm. Hindi, actually isa yan sa mga ano talaga yung sa pagkain siguro. Number 1 yun sa lifestyle talaga. Malaking factor talaga yung medyo ano ka talaga, aware ka sa kinakain mo talaga. Lalo na sa tulad ko na masyadong ano yung activities ko, masyadong active ako talaga. So nag-ano naman ako, pero mas more on talagang siguro ano ako sa gulay talaga saka sa fish lang talaga. Hindi ako talaga ano sa mga pork, you know. Saka kumakain lang naman ako ng mga ano 'pag may mga handa dito like yung mga pizza, mga ano, yung may handa lang. Pero yung magiging normal na yung bibili talaga ako, sasadya ako na ano, Mm. hindi. Yung ano, kahit nga yung milk tea, nakakatikim lang ako diyan 'pag may pasalubong. Hindi ko naman siya kasi hinahanap talaga. So, yung mga gano'ng pagkain kasi wala talaga 'yan, hindi ko siya hinahanap talaga. Kung ano lang yung may ano meron diyan na ano, diyan ako makakakain. Pero yung sabihin mo sasadyaing bibili ka talaga, hindi. Mas more like na ano ako sa mga gulay lang talaga, sa mga, ano, mga fish. Kung ano yung normal lang talaga na kinakain ko, yun dun lang talaga ako. Sa mga kanin, Mm. kuya, gaano kadami? Sobra Kasi naman ano, kasi grabe 'pag akong magkanin. talaga, kasi 'pag ako Mm. naman yung magkakanin, ako na yung sinasabihan na ang dami mong kanin. Kasi Oo. parang dun din ata talaga ako lumobo dun, eh. Kaya feeling ko dun din yun yung dahilan kaya pumutok Okey yung lang ACL naman ko, eh. magkain ka, kuya, pero yung dapat nabu-burn mo din. Well, true. Oo, kasi ako, ang lakas ko. Kasi kung aanhin ko talaga ang kanin ko, umaabot ako ng 8 to 10 cups of rice everyday 'yan. Now, Kasi kakain ako sa umaga, kakain ako sa tanghali, kakain ako sa hapon, kakain pa ako sa gabi. Oh, puro rice lahat 'yun. Depende pa 'yun sa ulam. Ay masarap ang ulam, mga nakakatatlong kanin ako. Oo, kaya talagang pumapatak halos 8 to 10 cups talaga ako of rice everyday. Pero kagandahan lang niyan, pagdating ng gabi, inaano ko siya talaga, nabu-burn siya lahat.
Kasi Hmm. wino-workout ko siya sa gym. Kasi halos everyday din ako naggi-gym, weekend lang naman ang pinakapahinga ko. Speaking of Pero gym, nitong kuya. hmm? Speaking of gym, I mean, kailan ka nag-umpisa na totally focus ka na sa pag pag-aalaga sa katawan mo? Ano yata yun, 2016 yata ako nag-start. Oo, 2016 yata ako nag-start mag-ano ng gym. Paano, kuya? I mean, sino introduce sa'yo, sino nag-inspire sa'yo? Or kahit Ito papaano naman, nag-provoke? ano, kasi 'di ba nakita niyo naman yung itsura ko dati, 'di ba? Nakita mo Mm. 'yan, nasubaybayan mo na para akong addict na ano. Parang nakakasawa na yung lagi kang pagpuyat ka, siyempre gumaganon yung mukha mo, Mm. lumulubog yung mata mo. Siyempre dati ang lifestyle ko inom talaga lagi, inom, puyat, barkada, 'di ba nakukulong pa nga ako, alam niyo 'yan. Kung ano-ano na mga pinagdaanan ko sa buhay. So, dumating sa punto siguro na, nasasabihan ako na, "Nag-a-addict ka ba? Hmm. Nag-a-addict ka siguro 'no?" Mga gano'ng ano. Siyempre kahit hindi mo ginagawa, masakit 'yun na ano, paghihinalaan ka na gumagamit ka ba. Although na-try ko naman talaga, pero before 'yun, hindi ko naman siya kinarir. Pero tapos Kinareer oo, hindi ko oo, naman siya kinarir, dinaanan ko lang, hindi ko tinambayan. Napagdaanan lang natin 'yun, sinubukan lang din, pero hindi siya tinambayan talaga. Tapos yun, ang payat-payat mo, para kang may TB, mga gano'n, mga gano'n. Siyempre naano kung bakit nga ba, tapos siyempre nakikita mo yung sarili mo sa salamin, oo nga ang ano ng mukha. Tapos sa mga pictures, mukha kang grabe 'di ba, alam mo naman yun, nakikita mo din naman yun, kasi 'di ba halos, lumaki na kayong kasama ko din, eh. mm. Tapos 'di sabi ko, sige nga sabi ko dun sa tropa ko, "Paano ba magpataba?" "Kuya gusto mo magpataba?" Sabi nung kaibigan ko, si Joey pangalan nun. Sabi ko, "Oo, kasi naano na ako sa katawan ko, lagi na ako sinasabihan ganyan." Yun, in-introduce niya ako sa gym. Dinala niya ako sa Hmm. gym. Sabi niya, "Sige gawin mo 'to." Ganyan, ganyan. Ang ginawa ko that time, habang tinuturuan niya ako, nililibre ko rin siya sa gym para ganahan din siya magturo sa akin. So, isang buwan niya akong tinuruan talaga. Sabi niya, "Oh, paano 'yan, Ray? Alam mo na yung mga paikot-ikot sa ano ng gym." Pero hindi pa malaki katawan ko, payat pa rin. Wala pang nangyayari talaga na ano. Sabi ko, "Oo, sige, sige ako ng bahala." Kasi taga-Tondo kasi siya. Hmm. Yung oras kasi na dapat iuwi niya pa sa Tondo, minsan nako-consume niya pa sa'kin ng ilang oras kasi nga tinuturuan niya ako. Sabi niya, "Babalik na ako dun sa Tondo, dun na ako maggi-gym." Sabi niya. Sabi ko, "Sige, alam ko naman na." Nung iniwan niya na ako, 'di punta ako sa gym. Kita ko mga kasabay ko ang lalaki ng katawan, gaganda ng parang na-discourage na ako, hala, mukha akong ano dito, mukha akong butiki dito sa mga kasama ko. Sabi ko, umatras ako sabi ko, ilang araw hindi ako nagpakita sa gym, siguro magwa-1 week yata yun. Sabi ko, hala, mukhang hihinto na ako sa parang gano'n na yung nasa ano ko, parang hindi ko na tutuloy yung paggi-gym. Pero sabi ko, naisip ko naman, sayang naman yung isang buwan na tinuro sa'kin, kung ititigil ko, naumpisahan ko na, eh. So, sabi ko, ako yung tao na 'pag naumpisahan ko na ito hindi talaga ako ano, kailangan tinatapos ko talaga, eh. Bumalik ako, talagang inano ko yung sarili ko, "Bahala kayo diyan basta ako maggi-gym ako." Tinuloy-tuloy ko, hindi inano ko talaga yung hiya ko, tinanggal ko talaga yung hiya ko dun sa loob ng gym na, dahil payat ako, hindi, yun. Tapos yung time na yun nalaman na ni Kuya Glenwy na naggi-gym ako, binigyan niya ako ng ano, sabi niya, "Inumin mo 'to supplement." 'Yan si Kuya Glenwy, introduce niya sa'kin yung supplement para mas lalong umano yung ano, yung katawan mo. Binigyan niya ako kasi hindi si Kuya Glenwy kasi dati naggi-gym, meron siyang mga supplement. Siguro meron siyang isang supplement na hindi niya iniinom, binigay niya sa'kin. "Oh, ganito yung gawin mo, lagyan mo ng ano para ano." Ayun, yun yung tinitake ko habang naggi-gym. Napansin ko gumaganda nga yung ano ng katawan ko. Ay, talagang nagtuloy-tuloy na. Nung nakita ko na nagkakalaman na yung katawan ko, yun na, diretso ko na. Hanggang ngayon, hindi na yun nahinto. Paano mo nahanapan ng time na mag-workout pa, kuya? Kasi 'di ba, imagine mo kung may work kang 8 to 5 or minsan 7 to 4, 7 to 5.
Paano Hmm. ka ba nagkakaroon ng energy at saka ng time para alam mo Hindi yun, naman ma-encourage ka mag-workout? hindi naman gano'n kapagod din naman dito sa ano, sa work, Kaya, ano 'pag Mm. alam ko namang hindi pa ako pagod na ano, yun mga after ko mag-out dito 7 o'clock, may time pa ako talagang mag-gym na ano. At saka minsan 'pag kahit naman pagod ako, pinipilit ko pa rin mag-gym din kasi siguro dahil hinahanap na rin ng katawan ko. Totoo ba Kuya Ray na for example, alam mong ramdam na ramdam mo yung pagod, once na na-push through mo yan tapos nakapag-workout ka, alam mo parang yung stress at pagod mo nawala? Parang Nawawala, napapagpag mo? totoo yun. Naano Hmm, mo yun, sa una talaga number 1 mo kasing kalaban 'pag naggi-gym ka is katamaran talaga. true. Number 1 talaga yun. Ang number 1 kalaban mo katamaran talaga. May time talaga na aabot ka sa punto ng buhay mo tinatamad ka mag-gym, oo. Pero dahil minsan babalikan mo, sayang yung mga pinagdaanan mo, sayang na yung mga effort mo na nagpalaki ka ng katawan, hihinto ka pa ba, dun ka maaano uli na babalik ka ng gym. Kasi dahil nanghihinayang ka dun sa mga naumpisahan mo na. You can catch the entire episode exclusively on YouTube. It's youtube.com at The Nick Berliano Show. It's youtube.com at The Nick Berliano Show.